Sa pinakadugyot na bahagi ng ilog na ito, dumiretso ang magkaibigang Roldan at Chude. Sila ang magka-partner sa pangangalakal ng alahas at iba pang mahahalagang bagay. Bit-bit ang isang eco bag, magnet at mahabang bakal, bumaba na sila sa mababaw na bahagi ng ilog. Hindi pa sila gaanong nakalalayo nang may mapansin si Roldan. Kaya katulad po niyan, nandiyan lang po siya sa ibabaw. Nakagaya po yun. Isang tila gintong kwintas na may pendant na puso. Di natin alam po ito kung tunay o peke. Titis natin ito kung kung tunay. May magnet po. Ayun. Hindi po siya tunay. Parang lang po siya. Parang stainless, gano'n. Tubod po. Rated lang po. Pag hindi po dumikit sa magnet, pwede po siyang tunay pag di dumikit sa magnet. Tapos, pwede rin po siyang silver. Ano ba turo sa'yo? Opo. Yung mga nakakasama ko po. Nagsimula na silang maghanap sa tubig. Inilulubog ni Roldan ang magnet. Habang kinakapa naman ni Chude ang burak. Maya-maya pa, isang tila putol na kwintas naman ang nakuha ni Roldan. Mukhang maaga ang swerte para sa magkaibigan ngayong umaga. Noong pandemya nagsimula si Roldan manguha ng mga alahas at kalakal dito sa ilog. Nawalan siya ng trabaho dahil sa lockdown. Naisipan ko po kung paano ko mapapakain yung pamilya ko sa araw-araw. Dahil wala na po talagang lockdown na, wala na po talagang trabaho. Apo. Nagagala-gala ako dyan, naisip ko na sa ilog maraming pwedeng gawing pera, yung mga basura nga po, tulad ng lata, mga bakal-bakal po dyan. May urban legend sa lugar nila na may mga kayamanan sa ilog. Sa isang kwento, naiwan daw ito ng mga Hapon sa bundok. At kapag umuulan ng malakas, inaanod ito pababa kasama ng mga bato at lupa. Para kay Roldan, tila totoo ang sabi-sabi. Hindi naman sinasadya. Umakyat ako doon sa may buhay na bato. Nakakuha po ko ng isang hikaw na white gold po. Paris po yun, may lock po siya. Yun, sinubukan ko po kung tunay kasi hindi naman talaga ako niniwala Hindi naman ako marunong. Sinubukan ko po pumunta sa pawn shop. Pinauri ko muna. Tapos, nung nalaman na white gold siya, 18K, yun po, bininta ko po yun kung magkano yung kuha nila. Sobrang tuwa ako, ma'am, kasi unang-una, mahirap kitain yung pera noong panahon ng lockdown. Lahat naman ng tao nangailangan ng pera. Yun nga, naisipan ko dito, mag-alagala. Baka sakali lang naman po. Sinuwerte naman po tayo na binayaan tayo ng isang hikaw na isang piraso po. Opo. Halos tuwing umaga na po, paikot-ikot na po ako rito. Napagkakamala na nga po kong baliw May trabaho na ulit ngayon si Roldan.
Ang day job niya, maintenance crew sa isang waterproofing company. Racket naman itong pangangalakal tuwing day off niya. Basta tinatanim ko lang po sa isip ko na hindi ko kailangan mahiya. Kasi pag pinairal ko yung hiya, magutom yung pamilya ko. Walang iiyak ang baby ko, walang gatas. At saka ito, marangal naman, honest. Opo, ma'am. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.